Naka-heightened alert pa rin ang mga otoridad sa South Luzon Expressway o SLEX para siguruhin ang kaligtasan ng mga biyahero. At sa gitna ng mahigpit na kampanya, mahigit 50 motorista pa rin ang nahuli dahil sa speeding. Live mula sa South Luzon Expressway, may report si Mariz Umali. Mariz? Maki, hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling ang banayad at mabilis ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Pero ipakita natin, Maki, itong sa bandang Calamba Toll Plaza, yan, may bahagyang build-up na ng mga sasakyan. Medyo kung titignan nyo, medyo maluwag-luwag yan. Pero yan na, kung ikukumpara sa mga ibang mga toll plazas, ang medyo may build-up na mga sasakyan. Yung mga may pulang ilaw, nakikita mo yan, Maki, pabalik ng Maynila yan. So ito na yung expected volume na galing sa mga bakasyon, yung galing sa mga probinsya o mga lalawigan sa southern part at pabalik na ng Maynila. Yung mga puting ilaw naman, yan yung papunta ng Calamba, medyo bumabagal na rin. At pagkatapos niyan, Maki, pakita rin natin itong sa bahagi ng Ayala Greenfields Toll Plaza. Sa bahaging yan, medyo pila-pila na rin ang sasakyan dahil dyan ay mayroong cash transaction. Yung Ayala Greenfields Toll Plaza, hintayin lang natin. Ayan, yung particular na part na yan, kung makikita mo, medyo pila-pila na rin yung mga sasakyan sa may toll plaza na yan. Yan yung extension ng SLEX sa Star Tollway. Medyo nakakaroon ng bahagyang build-up ng mga sasakyan, although maluwag-luwag pa rin. Ang sabi sa atin, dahil daw yan sa cash transaction. So dahil nga medyo nagbabayad dyan, medyo bumibigat ng kaunti yung daloy ng trapiko dyan. Pero ayon sa traffic control operators, Maki, wala pa rin problema yan. Normal pa rin dahil fast-moving. Kumbaga hindi nasa-stuck yung mga sasakyan at tuloy-tuloy naman ang usad nila. Ngayong araw, Maki, inaasahan yung buhos o yung bulto ng mga sasakyan, ng mga motoristang pabalik o paluwas ng Maynila dahil nga bukas pa ang balik trabaho. Pero sa kabuuan, sa buong maghapon ay naging banayad naman ang daloy ng trapiko sa kahabaan yung 36-kilometer stretch ng SLEX. At gaya nga ng sinabi mo, sa kabila ng pinaigting na kampanya laban sa speeding, marami pa rin ang lumabag at nahuli dito sa South Luzon Expressway. Sa Ayala Greenfields Toll Plaza at Calamba Toll Plaza, inaasahang magkakaroon ng build-up ng mga sasakyang paluwas ng Maynila ngayong hapon hanggang gabi. Pero hindi ito nangyari sa buong maghapon. Dahil mahaba-haba raw ang bakasyon, mas nakapagplano umano ang mga bakasyonista kung kailan babalik ng Maynila. 2 to 9 p.m. na dagsa ng motorista. Kaya siguro yung iba nagdesisyon na mag-aga ng uwi, kagaya kahapon, or i-delay yung uwi nila para bukas. Anyway, prepared din naman yung mga ambulant tellers natin at mga traffic enforcers to do their job in the toll plazas. Kaya sa kabila ng maayos na lagay ng trapiko, nagdagdag pa ng mga nakaantabay ng mga ambulant teller para tumulong sakaling magka-build up ng mga sasakyan sa toll plaza. Pero dahil sa luwag din ng kalsada sa buong maghapon, dumami rin ang bilang ng mga nahuli dahil sa overspeeding. As of 5 p.m., umabot na sa 56 ang nahuling nag-overspeeding sa southbound ng SLEX. Nagpapatupad ng 100 kph na maximum speed limit sa SLEX. Dahil sa SLEX na huli sa LTO Lipa, Batangas, patutubusin ang mga lisensya ng mga nahuli sa loob ng 3 araw. Kasi maluwag yung kalsada. Ang tendency kasi ng motorista natin is mag-overspeed pag maluwag yung kalsada. And they cannot guess kung nasaan yung mga speed limit operatives natin kasi every now and then inililipat-lipat namin. Samantala, isang aksidente na naitala kanina mag-aalas 11:30 ng umaga. Sumabog ang kaliwang harapang gulong ng sasakyan kaya't nawalan ito ng kontrol at tumama sa gitnang barrier. Sugatan ang driver na palaguna pero agad naman siyang dinala sa ospital at nasa maayos na umunong kalagayan. Naka-heightened alert pa rin ang mga mates patroller para umasikaso at tumulong sa mga nangangailangang motorista. Mayroon ding bantay biyahe ang GMA News TV sa may Shell SLEX sa may Bikutan na handang umagapay sa mga motorista. May mga libreng serbisyo ito gaya ng pagkuha ng blood pressure, katuwang ang Red Cross. Mayroon ding mga merienda, tubig at kapag pumunta kayo rito ay maaari kayong manalo ng ilang mga giveaways.
Maki, as of 9 p.m. ay umabot na sa 13 yung bilang ng mga nasira ang mga sasakyan dito sa South Luzon Expressway. Karamihan dyan ay naflatan ng gulong o di kaya mga mechanical problems. Dalawa rito ay nato, pero agad naman silang natulungan ng mga MATES patroller, kaya naman na-clear na agad yan at naialis na yung mga nasira ang mga vehicles o yung mga nasira ang mga sasakyan doon sa area kung saan sila nasiraan. At dahil inaasahan pa rin ang dagsa ng mga motorista bukas, pabalik ng Maynila, ay naka-alerto pa rin ang MATES patrollers mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Payo naman at talagang paalala ng MATES ay igalang natin ang batas trapiko hindi lamang dito sa SLEX kundi sa labas din ng SLEX para iwas aberya. Maki? Ako Maris, ang ibig sabihin, hindi lang ngayon yung traffic build-up, inaasahan na hanggang bukas, traffic pa rin sa SLEX dahil sa marami pa rin nagbabalikan? Actually, Maki, kung tutuusin, dun lang sa part ng Calamba Toll Plaza at Ayala Greenfields Toll Plaza ang may bahagyang build-up. Pero kung ikukumpara yan sa mga, halimbawa yung nakita natin sa NLEX kanina, talagang wala pa ito dun sa talagang build up o yung makapal na volume ng mga sasakyan. Normal pa rin daw yan dahil nga sa fast moving pa rin naman yung mga sasakyan. Kung makikita mo, may konti lang na build up dyan sa may toll plaza kasi syempre kumukuha ng mga tickets o yung iba naman nagbabayad. Pero hindi yan yung expected na volume. Taliwas dun sa inaasahan na ngayong araw dapat ang expected na volume ng mga paluwas ng Maynila. Most likely raw, Maki, maaaring inisip ng mga tao talaga ay ngayon mag-uwian kaya inagahan na nila. Kahapon daw medyo mas mabigat yung daloy ng trapiko at inaasahan din bukas, maaaring bukas ng umaga bago yung takdang pasok ng mga motoristang ito ay magkakaroon din ng bahagyang build-up. Maki? Maris, kanina nabanggit mo na may isang nai-report na aksidente sa kahabaan ng SLEX. Yun lang ba? Nag-iisa lang naman yung aksidente para sa araw na to? Fortunately, Maki, isa lang yung naitalang aksidente na yan at hindi nadagdagan. Although hindi man fortunate na siya yung aksidente, pero maswerte lang at hindi na nadagdagan pa yung bilang na yan at agad naman siyang naitakbo sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan. Yung ibang nai-report dito, yung sinasabing 13 as of 9 p.m. ay mga stalled vehicles lang yan nasiraan pero wala namang nasaktan dyan. Maki? Maraming salamat, Mariz Umali.